Ang tanong, gusto mo bang matuto mag-invest? Are you a risk taker or a conservative investor? Yan ang pag-uusapan po natin kung ano po mga katangian at alin ang approach na nararapat kung ikaw ay tunay na kabudgetarian. So number 1 po, pag ikaw ay risk taker po, ay ito yung mga gustong sumubok ng bagong oportunidad at gusto mataas po ang tinatawag na kita. Pero meron tayong kasabihan na as a risk taker, the higher the interest, the higher the risk. Kung mas mataas po ang inaasa mong kita, mas mataas din ang posibilidad na ikaw ay malugi at mawala ang iyong pinaghirapang pera. Pero, ito lang po birang sang risk taker ay magbibigay ito ng malaking pagkakataon para ikaw ay umunlad na mas mabilis. Maaari mo subukan ng mga investment vehicles tulad ng stock market, cryptocurrency, mutual funds. Ito po ay nagbibigay ng mas magandang tinatawag na ROI of return of investment. Subalit, kailangan na again, mag-ingat po tayo Kung papasok po tayo sa mga tinatawag na high risk, make sure yung perang ilalagay nyo po ay pera kahit mawala, hindi masisira ang iyong buhay. Pangalawang klaseng investor naman po ay tinatawag natin mga conservative. Ito yung tinatawag nating mga Maria Clara o yung mga aggressive Andres Bonifacio naman po yan. Sugod! Maria Clara, yan ang mga hinhin. Ito naman po ay siyempre gusto nilang manatiling ligtas. Iwasan ang mga malaking panganib. Ito naman po, may kasabihan naman po, the lower the interest, the lower the risk. Kaya nga bilang kabudgetarian or kaiponaryo, pagiging conservative ang nagbibigay naman sa atin ng katiyakan, seguridad, na ikaw ay hindi malulugi ng basta-basta. Kaya kung naghahanap kayo ng mga low risk na investment, ito po ang kailangan nyong pasukan. Time deposit po sa bangko, mababang risk. Pangalawa, Pag-ibig MP2 o MP2 ng Pag-ibig Fund, mababa rin po ang risk dahil gobyerno po yan. At meron pang isang bago sa SSS, nag-o-offer ng WISP, yung tinatawag nilang savings plan pag tayo po ay nag-retire na po. At syempre naman, ito naman po, pag tayo po ay nag-invest sa low risk or conservative, syempre, mababa lang potential ng ating kinikita. Kaya kung titignan po natin, ano ba yung mas maganda? Chinky, high risk or low risk? Conservative ba or risk taker ako? Ito ay depende na sa iyong kakayanan at kung ano ang nais mong piliin. Ang importante po, bago tayo mag-invest, pag-aralan muna natin, suriin mo muna natin, at syempre, tatandaan parati sinasabi ko, huwag kang papasok sa investment na hindi mo pa alam. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Biyernes. Commission on Elections umaming nangangamba sakaling ma-TRO ng korte ang napili nilang election provider na Miro Systems. Manual election sa 2025, posible nga bang maging resulta? Dating Pangulong Rodrigo Duterte nagpaliwanag na tungkol sa umano'y gentleman's agreement sa China at may banat pa kay Pangulong Bongbong Marcos na nagsabing horrified siya sa issue. Walang secret agreement yan. You don't know anything about Sierra Madre. Mr. President, I am challenging you to go to Alonan with the other ships and repair it. Pilipinas, Japan at Amerika nagkasundong pagdugtungin sa pamamagitan ng transportasyon at investments ang Pampanga, Maynila at Batangas. Construction sa EDCA sites, pagtutulungan din daw ng tatlong bansa. Matapos mabigong makasungkit ng ticket sa Paris Olympics, weightlifter na si Heidelin Diaz mag-aaral daw munang magluto at mag-bake. At ngayong patapos na ang Can't Buy Me Love, sunod na nga bang aasahan proyekto ng tambalang Snoreen? Gusto ko pa rin naman maging si Irene. Parang okay pa ako kay Snoop sa ngayon. Balitang mainit-init pa! Balita Pilipinas. Yan ang latest sa showbiz sinahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas!
Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Patay sa pananaksak ang isang lalaki sa Palawan. Ang suspect, kinuhanan daw kasi ng suha ng biktima. Para bigyan ng buka ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Nang dahil sa suha, 2 lalaki sa Palawan ang nagkairingan na nauwi sa saksakan. Alas 12 ng hating gabi kahapon nang makatanggap ang Brooks Point PNP ng report mula sa isang concerned citizen. May nagpatayan daw kasi sa Poblacion District 1 Brooks Point. Umami naman daw ang suspect na si alias Boyet sa kanyang kapatid na nasaksak niya ang isang alias Toto. Mabilis siyang pinuntahan ng mga pulis na voluntaryo ring sumama. Duguan pa siya at na-recover din ang 12-inch knife na ginamit niya sa krimen. Si Boyet na rin mismo ang nagturo ng kinaroroonan ng bangkay ng biktima. Dinatnan si Toto na naliligo sa dugo at tadtad ng saksak. Itinakbo pa rin siya sa Provincial Hospital pero idineklara ng dead on arrival. Paliwanag ng suspect sa mga pulis, nagawa raw niya ang pagpatay dahil sa suha. Madalas daw kasing kumuha ang biktima mula sa kanila nang walang paalam at napuno na siya rito. Pero ang mga kaanak, hindi kumbinsido. Kilala kasi nilang mabait at matino si Toto. May ilan namang nakapagsabing may problema umano sa pag-iisip ang suspect. Lahat ng anggulong ito iniimbestigahan ng Brooks Point PNP. Sa ngayon, nasa kustodiya ng Brooks Point Police ang suspect habang inaayos ang mga dokumento sa paghahabla sa kanya. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Sa Antipolo, arestado ang isang lolo na 5 taon nang wanted dahil sa paulit-ulit na panggagahasa sa sarili niyang apo. Arestado rin ang isang 20 anyos na lalaki na mahilig umano mang-trip na manaksak ng mga nakakasalubong. Magbabalita si Ian Suyu. Ito ay naaresto namin sa salang attempted homicide. Hindi na nakapalag si alias Calvo, 20 anyos, nang arestuhin ng mga pulis sa Barangay Kupang, Antipolo City noong Miyerkules. Wanted siya dahil sa pananaksak ng 2 estudyante sa kanilang lugar noong Enero. Kahit sa social media, proud pa ang suspect na may hawak siyang kutsilyo habang pag-alagala. Kaya ito na rin ang ginamit ng mga pulis para matuntun siya. Depensa naman ni alias Calvo. Habang pauwi po, galing ko trabaho, para po naangasap po sila sa akin, bigla pong inubad nila yung sombrero ko. Sabi, inaasar-asar po nila ako. Sabi, bigla po nila akong binugbog. Sabi po, inabangan ko rin po sila yung pag-uwian po nila. Doon ko po sila binalikan. Pero ang siste, sabi ng mga pulis, kilala na si alias Calvo na nantitrip lang. Pagka ikaw makakasalubong niya at nakakonsultahan ka niya, sasaksakin ka nitong taon to. Mahaharap siya sa kasong attempted homicide. Sa Barangay Kogyo, arestado naman si Lolo na 5 taon na palang pinaghahanap ng batas at top 1 most wanted sa Albay. Paulit-ulit daw kasi niyang hinalay ang sarili niyang apo. Todo tanggi naman ang 75 anyos na suspect sa paratang. Hindi ko nga alam, bakit gano'n? Anong nasagap nilang hangin na masama? Kaya nagtaka ko doon. Iuuwi sa Bicol ang suspect para doon harapin ang patong-patong na kaso laban sa kanya. Para sa 1PH, Ian Suyu, News 5. Umamin na si Senator Cheese Escudero na driver ng kamag-anak niya ang nagmaneho ng SUV na nahuli sa EDSA busway kahapon. Sa isang pahayag, kinumpirma ng senador na in-issue sa kanya ang number 7 na plaka na nakakabit sa hinuling sasakyan kahapon. Pero hindi raw niya otorisado ang paggamit nito. Alam daw niyang bawal dumaan ang mga sasakyan sa busway. Kaya humingi siya ng paumanhin at inutusan na ang driver na humarap at magpaliwanag sa LTO. Bukod naman sa sasakyan na may plaka ni Senator Cheese, tinutugis na rin ng Department of Transportation ang sasakyan na may plakang number 8 naman na pinara rin sa EDSA tramo kahapon. Imbis kasi na huminto ng dumaan sa busway, abay humarurot palayo ang driver. Ini-issue ang plate number 8 sa mga kongresista. Kasama
Anunsado na ang transport strike sa iba't ibang grupo sa Lunes at Martes laban sa nalalapit na April 30 deadline sa franchise consolidation para sa PUV Modernization Program. Kaugnay niyan, makakausap natin si Attorney Zona Rosette Tamayo, ang Regional Director ng LTFRB NCR. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Magandang tanghali, Ms. Cheryl, at magandang tanghali po sa mga ating tagapakinig. Attorney, nakikita nyo ba na makakapilay nga po sa transportasyon itong ikinasang transport strike sa Lunes at Martes? Ano po ang paghahanda nyo rito? Yun ho, paghahanda, lagi naman ho tayong handa no, pagka nagkakaroon ho ng ganitong declaration po ang ating mga nasa transport na sila po ay magpo-protest at magtitigil pasada. Meron ho tayong interagency coordination po kasama ho ang kapulisan, ang mga LGUs at iba't ibang ahensya na magtulong-tulong ho para masiguro ho ng ating mga pasahero ay may sapat hong masasakyan sa Lunes at sa Martes po. So yung mga in the previous po kasi na ganito hong mga deklarasyon po nila, nakita natin na mga isolated areas lang naman po ang naapektuhan at yung mga areas po na ito na identify po natin ay tinutulungan naman po natin ang mga pasahero na magkaroon ho ng sapat na masasakyan sa mga araw ho na nagdedeklarang magtitigil pasada po sila. Attorney Tamayo, gaano na po ba karami yung na-consolidate na PUV dito po sa NCR? Sa NCR ho, patuloy ho yung ating pagre-receive ng mga applications for consolidation, but as of March po of this year, nagkaroon na ho tayo ng initial na evaluation at nasa lagpas na ho ng 50%. We're already towards 52% po ng mga existing transport operators po ang nakapag-consolidate. But nationwide, we've already reached po around 78% na po ng mga transport operators po ang nag-consolidate. So may kalakihan pa po ang hindi nagko-consolidate dito po sa NCR. Paano po yun by April 30 ay hanggang 52% lamang po talaga ang matarget? Hindi ho ba magkakaproblema yun sa ating transportasyon para po sa ating mga commuter, attorney? As in the past ho kasi, we're looking po yung mga last minute po na nagpapa-receive po ng applications. Gaya ho noong naideklara last December, yung mga last minute na ho nung sila ho ay nag-submit. So we're expecting a similar scenario po dito sa April na towards the end of the month, doon ho dadagsa ang mga applications. In any case po, tayo ho ay patuloy na evaluate ho ng ating mga datos nang ma-identify ho natin ang mga rota kung saan ho wala pa ho nagko-consolidate at ma-identify rin ho natin ang katabing rota na maaari naman ho mabigyan namin ng special permit para ho maserbisyohan din ho yung mga pasahero doon sa mga rota ho na wala ho nag-consolidate. So as early as now po, meron na ho kaming evaluation ho na ginagawa para ho pagkadating ho ng end of April ay ma-identify at mabigyan ho natin ng mga special permits din po yung mga rota na wala ho nag-consolidate. And at this point po, so far sa monitoring ninyo, ilang routes pa po ang walang nagko-consolidate? I really don't have the exact routes, no, but nasa mga 50 routes na po yung aming na-identify po dito sa NCR. And patuloy ho ito, no, kasi sabi ko nga ho, hanggang dulo pa naman ho ng buwan ng Abril, natin malalaman talaga. But in any case ho, patuloy ho yung aming evaluation nito. So right now, we've already identified around 56 routes po na wala pa ho nagko-consolidate. Okay. So, masasabi po nating marami-rami yan. I understand na ang target po ng ating pamahalaan ay nasa around 70%, 75% po. Yun po ba nationwide? Kasi na-commit natin yung target na 78%. Pero kung 52% lang ang NCR, at kailan po natin, may nakaplano na ba tayong solusyon? Kasi come after April 30, hindi na po pwedeng bumiyahe, hindi po ba, pag hindi ka consolidated? Tama ho kayo sa policy ho natin sa kasalukuyan, ganun ho.
na kapag hindi ho nag-consolidate ay hindi na ho makakapagbiyahe. But ang sabi ko nga ho, inaaral ho natin. So maaari ho kasi na in our study ho na ginagawa, pwede ho tayong tinatawag nating mag-modify, mag-merge po ang mga rota. Kasi tinitignan ho natin na baka ho doon sa mga areas na wala hong nag-consolidate ay yung tinatawag ho nating mga short kilometer or short distance routes po ito na maaari naman ho nating i-merge or i-extend sa mga iba ho na mga existing. So may mga ganun na ho kaming kino-consider ngayon na way po para matugunan ho sakali ho na talagang by end of April, itong mga na-identify ho natin ay talaga hong wala nang mag-consolidate by end of the month. Bakit po sa kabila ng extension sa consolidation, protesta pa rin yung sagot ng transport groups ngayon? Ano po ba ang nangyari sa dialogue ninyo sa kanila? Yun din ho ang aming pinagtataka dahil napagbigyan na ho sila. Noong nakaraan nga ho ay sila naman ho ang humiling na magkaroon ho ng extension at ibinigay nga ho yan ng ating Pangulong Marcos na magkaroon ho ng extension hanggang ngayong Abril. Subalit ho, patuloy nga ho na pinoprotesta nila itong ating programa ho ng PUV Modernization Program at yung first step ho ng consolidation ay tila ho ayaw ho nilang sumunod. Pero despite po yan, open ho at very vocal naman ho ang ating Secretary Jaime Bautista at ang ating Chairman Teofilo Guadis na open ho ang ating mga opisina sa kanila ho para ho makipagdialogo. Sa hanay naman ho ng mga regional offices nationwide, patuloy ho yung aming engagement sa mga stakeholders ho natin, sa mga operators, na may mga tanong pa ho tungkol sa programa. So, constant communication ho tayo. At doon naman ho sa mga nakapag-consolidate, nakakausap din ho natin na tumanggap pa rin ho ng mga bagong miyembro para naman ho yung mga nagnanais ho na sumali dito sa ating programa at mag-consolidate ay matugunan din ho natin. Mula po nung nagbigay ng extension si Pangulong Bongbong Marcos, pinayagan niya yung extension, hanggang dito pong darating na April 30, ilang porsyento po ang nadagdag? Go ahead, Atty. Opo. Nationwide ho, we're looking at around 5 to 7% ho. Sa NCR, nasa 3% po yung ating nakitang pagtaas ho. But again ho, for NCR, gaya ho noong nakaraang December, tinitignan ho natin na towards the last two weeks po ng month of April, doon ho ang ine-expect naming pagdagsa ho ng mga tao para mag-apply ho ng application sila for consolidation. Ilang porsyento, tingin niyo po, Attorney, ang aabuti ng NCR by the end of the month? Aabot ba ito ng additional 3-5% more or more? We're hoping po na ganun ho, no, maitaas. Kasi ho, kung babasihan din ho natin yung nakaraan ho ng December, yung last 2 weeks po nung December last year, pumalo ho ng 20% increase sa aming datos ho. So kung ganun pa rin ho, no, nagbigay na nga ho kasi ng deklarasyon ng ating presidente na wala nang extension. So, tinitignan ho natin na towards the last 2 weeks of April ay dadagsa rin ho talaga ang mga tao para mag-consolidate po. Attorney Tamayo, gusto rin po malaman ni Senator Grace Poe na chairperson po ng Senate Committee on Public Services kung may substantial efforts ba ang LTFRB para nga po mag-reach out sa mga drivers at operators at tulungan sila sa programa, lalo na po sa loan. No, hindi lang ho ang LTFRB but the whole DOTR family po. Dahil itong programa ho ay medyo malawak po talaga ang nasasakupan. So bawat ahensya po sa road lalo na ay tulong-tulong ho kami na mag-reach out po sa ating mga stakeholders, sa ating mga operators. At kami rin ho ang gumagawa ng paraan para makipag-ugnayan ho sa ating mga financial institutions. One of which nga po noong nakaraan ay in-extend nga ho natin yung equity subsidy kahit ho sa mga private banks na po, no? Na para lang ho magkaroon ng mas malaking choices po, mas malawak na choice yung ating mga operators at hindi lang ho malimitahan sa Land Bank at BBP. Patuloy rin ho yung meetings natin with our financial institutions, BBP and Land Bank para ho mas mapabilis ho yung ating mga pagpoproseso ho ng loans
And our regional offices din po ay patuloy din ho na nagmo-monitor po sa ating mga consolidated entities na may existing pong mga loans na ngayon para ho matignan din kung ano ho ang maitutulong po ng aming ahensya para ho sa kanila. Maraming pong salamat sa inyong oras. Attorney Zona Rosette Tamayo, Regional Director ng LTFRB NCR. Magandang tanghali po. Sugatan ang customer ng isang fast food sa Cebu matapos na biglang araruhin ng kotse ang kinakainan niyang restaurant. Yan at iba pa sa balitang dako ni One News Cebu Desk, Dale Israel. Dale? Maingod ko kami mo dihal Cheryl, trending kahapon ang sasakyan ng biglaang bumangga sa isang sikat na fast food chain sa Barangay Poblacion West sa bayan ng Moalboal sa Southern Cebu. Sa video na pinost ng isang customer, makikita ang pagharurot ng isang puting Suzuki Jimny mula sa parking space at tinumbok ang fast food chain. Basag ang salamin ng gusali. Sigawan ng mga customer at nagulat sa pangyayari. Ayon sa Moalboal Police, isang kumakain na customer ang nasaktan at dinala sa Badian District Hospital dahil sa sugat sa braso. Base sa investigasyon, nawalan ng kontrol ang driver nang ililipat sana niya ang sa kabilang parking space ang kotse. Bago ito sa nakaparadang bus muna bumangga ang kotse bago pinasok ang fast food. Nasa kustodiya pa rin ng mga pulis ang driver. Hinihintay pa ang assessment kung magkano ang danyos sa nasirang gusali at sa taong nasaktan. Cheryl, andito tayo ngayon sa Bay Hotel Cebu sa Mandawi City kung saan magtitipon ngayong hapon ang mga tourism stakeholders ng Cebu sa isang forum na binuo ng The Freeman at Philippine Star Media Group. Ang forum ay pinamagatang Trends that Shape Cebu's Tourism Landscape. Ihahayag dito ang mga best practices kung paano naging isa sa mga nangungunang probinsya ang Cebu sa larangan ng turismo. Ang keynote speaker ay si Cebu Governor Gwen Garcia. Kasama niya ang mga leader ng Cebu and Mandawi Business Chambers, pati na rin ang mga organizations ng mga hotels and resorts sa buong Cebu. Andito din ang mga opisyal sa Department of Tourism. Pag-uusapan mamaya ang emerging na sector sa digital nomadism, education tourism, community-based tourism at ang patuloy na umuusbong na ecotourism activities. Kalakip sa topic din ang kinakailangang mga infrastructure at accommodation requirements ng mga turista at ng hospitality sector. Ayon sa datos ng DOT, sa 2023, nasa 60 to 70% ang occupancy rate ng mga hotels and resorts ng Cebu sa karaniwang araw at patuloy itong tumataas kumpara noong mga nakaraang taon. Makinig mga dagkong balita dinhi sa Cebu. Cheryl, balik sa iyo. Daghang salamat Dale Israel ng One News Cebu. Puspusan ang paghahanda ng COMELEC para sa 2025 midterm elections. Pero aminado ang ahensya na malaki ang posibilidad na hindi matuloy ang automated elections kung ipatigil ng korte ang paggamit ng vote counting machines mula sa South Korean firm na Miru Systems. Una na kasing nagbanta si former Caloocan Representative Edgar Erice na maghahain ng restraining order laban sa umano'y paggamit ng untested prototype machine. Para pag-usapan yan, makakasama natin si COMELEC Chairman George Garcia. Magandang tanghali po sa inyo, Chairman. Salamat po sa oras. Magandang tanghali din po, Mas Cheryl, at magandang tanghali din po sa ating mga kababayan. Chairman, isang taon na lamang po bago yung midterm elections. Abay, kumusta naman po yung ating paghahanda, lalo na nga dito sa gagamiting vote counting machines? So far po, Ma'am Cheryl, tayo ay tumutupad at sinusunod natin yung timeline na naset po ng Commission on Elections sapagkat napaka-critical po na bawat araw, bawat linggo ay masunod ng COMELEC. Tama po kayo, tapos na po yung aming procurement patungkol sa hardware and software. Yan po yung ating makina at yan po isisimula na i-manufacture sa susunod na linggo. 110,000 machines po, Ma'am Cheryl, ang ating pong nirentahan dito po sa Miru System. Kasama na rin po yung ibang peripheral katulad ng ballot boxes, balota at printing ng balota at iba pa pong peripherals na sinama po natin doon. Ongoing na rin po ang ating procurement para sa transmission. Hindi po natin isinama yan dyan sa napanalunan ng Miru System. At the same time, ongoing din po, Ma'am Cheryl, ang procurement patungkol sa ating pong overseas voting na internet voting po. Mm-hmm. And so far, yung pong nabanggit nyo, on schedule naman po yung paghahanda natin. Hindi naman po tayo delay. Yes, Ma'am Cheryl, on schedule po tayo. In fact, yung 6 na buwan na pag-manufacture ng machine, magsisimula na po yan next week. And therefore, pagkatapos po manufacture yung 110,000 machines,
na renta lang po ito, hindi po ito bili. Para po sa kaalaman ng mga kababayan natin, pagkatapos po niyan, meron po tayong international certification para po makita at malaman kung talagang yung sistema na gagamitin ay at par doon sa international standard. And at the same time, meron din po tayong tinatawag na source code review. Mga 1 buwan at kalahati po yung source code review para sa mga magagaling natin ng mga IT experts dito sa ating bansa. Chairman, nabanggit po ninyo na posibleng hindi nga matuloy ang automated elections kung ipatigil ng korte. Pakipaliwanag nga po kung bakit. Sapagkat ang ating pong batas, yung Republic Act 9369, ay nagpe-prescribe na mula 2010, ang national and local elections dapat yan lahat ay automated na. Ibig sabihin, hindi katulad ng barangay and SK elections na tayo'y mano-mano. Dapat mula ngayon, automated po tayo. Ngayon po, yung halimbawa po yung threat ng iba na pupunta sa Korte Suprema, halimbawa para ma-question po yung ating kontrata dito sa Miro System. Ito naman po isang welcome development. Subalit, syempre, yung posibilidad na kung tayo ay mapapahinto sa preparasyon natin para sa automation ng eleksyon, talaga pong baka hindi natin makaya na magtuloy ng automated election para sa 2025 election. Ang resulta po niyan ay dalawang bagay. Either, pwede baka tingnan natin gamitin yung mga lumang makina na meron ng COMELEC na nung nakarang eleksyon, pinapaypaypayan na natin at may mga electric fan na tayo ginagamit, or magmamano-mano po tayo katulad ng barangay and SK election. Kaya lang po, remember, 12 senador yun. 12 senador, congressman, governor, vice governor, sangguniang panlalawigan, mayor, vice mayor, sangguniang bayan, may party list pa sa likod ng balota. So ibig sabihin po noon, worst case scenario talaga, posibleng maging mano-mano ang 2025 midterm elections. Yes po, pero alam niyo po, Ma'am Cheryl, ang COMELEC, sa pamamagitan po ng inyong lingkod, ng liderato, tayo po'y ipapaliwanag natin ng maayos. Naging napakalinis po at napaka-transparent yung ginawa nating proseso. Pati po yung lahat ng aspeto nitong procurement namin. Present po ang lahat ng miyembro ng media, ang citizens arm, ang lahat ng stakeholders. And at the same time, yung aming terms of reference. Ako yung ilang beses yung na-interview dyan. Paulit-ulit since last year. Nilabas na po namin yan sa website. Wala naman pong nag-question. Kaya po, siyempre ngayon, nagtataka lang po tayo kung bakit bigla na lang may mga mag-question. Pero siyempre, again, welcome po sa amin yan. Ano po ang inyong mensahe, Chairman, sa mga kumikwestiyon pa rin po dito sa Miro Systems dahil sa mga umano'y irregularities at aligasyon sa kanilang pag-supply ng election equipment sa ilang bansa gaya ng Iraq at Congo? Naipaliwanag naman po namin sa ating Senado nung magkaroon ng pagdinig na mali po yung kumalat na misinformation, disinformation patungkol doon sa Congo at Iraq kung saan mismo mga gobyerno nila ay nagsabi na mali yung mga kumakalat na yan at may mga certification pa tayo nakuha mula po kahit sa United Nations at sa mismong gobyerno po ng Congo. Ngayon po, welcome naman po sa amin yung mga ganyang pagtuligsa, yung ganyang mga komento, yung mga opposition sapagkat ay parte po ng ating demokrasya at parte rin po ng procurement process natin. Kaya lang po sana mapagbigyan lang ito sapagkat kung mapapansin nyo naman po, Ma'am Cheryl, sa lahat ng mga lumalabas na nag-i-issue ng question, wala naman pong issue ng korupsyon, wala naman pong issue na merong naglagayan. Ang issue po tungkol sa technical matter or whatever. Pananatilihin po natin ganyan yan. At sana po ay dalhin lang natin sa level ang argumento at ang diskusyon sa level na mauunawaan ng mga kababayan natin. Ito naman po para sa kanila, para sa isang maayos, malinis, credible at mapagkakatiwalang eleksyon ng 2025. Chairman, ano po ang sagot natin dito nga po sa banta po ni former Caloocan Representative Edgar Erice na maghahain nga po ng restraining order laban sa umano'y paggamit po ng untested prototype machine? Talaga naman pong prototype yung ginawa, hindi po binagbabawal ng Republic Act 9360 kahit pagbalik-balik na rin po yung ating batas. Ang sinasabi po ng batas, dapat yung sistemang gagamitin, take note, Ma'am Cheryl, ang ginamit kong word, sistema na gagamitin ay nagamit na sa ibang parte ng mundo. Ano po ba yung sistema na pinag-uusapan? Yan po yung OMR, yung shading, at saka po yung DRE, yung touchscreen. Yan po yung sistema na pinag-uusapan. Nagamit na po yan. Kahit nga po tayo sa Pilipinas, nagamit na natin ang OMR technology. Yung DRE, yung touchscreen, para ka nagwi-withdraw sa ATM, nagamit na rin po natin yan noong 2008. Diyan po sa Maguindanao. So, na-test na po natin. Yan po yung sinasabing sistema. Bakit prototype? Siyempre naman, Ma'am Cheryl, sapagkat nag-prescribe kami ng wishlist. Para bang nag-request ka na, ito ang gusto kong refrigerator, ganito ang kulay, ganito ang freezer, ganito kalaki. Siyempre po, yung manufacturer gagawa
ng pinaka-prototype upang alamin kung kaya ba lahat yung wishlist natin. Yung po yung pinakita nila, yung po yung dinemo nila sa atin. Kaya naman pala, kaya palang maglagay ng camera, kaya palang maglagay ng ganung kabilis na 200 millimeters per second na bilis, kaya palang 180 lang o 90 ang kapal ng balota. So meaning to say, yan po ang kadahilanan kung bakit prototype. Kapag ka po, Ma'am Cheryl, bilang panghuli, kapag po gawa na yung makina tapos itatutugma ng COMELEC, yung TOR natin sa gawang makina ay mali po yun. That's illegal at makukulong po kami lahat doon. Pag-usapan naman po natin yung online voting para po sa Pinoy overseas voters. Kumusta po ang qualification evaluation sa lowest bidder? Ongoing pa rin po siya, Ma'am Cheryl. Siyempre, masindi at matindi po yung ating ginagawa na post-qualification sapagkat gusto natin makasigurado na maayos sapagkat na ang number one laging issue ng online voting, yan ba ay mapagkakatiwalaan? Yan ba ay mapoprotektahan ang security ng mga boto? Yan po ang number one sapagkat ito po ginagawa natin para sa mga susunod na halalan sa ating bansa, pwede na natin gawin ang internet voting. Kaya po, hindi po kami nagmamadali kaagad diyan sa mismong pagtingin doon sa naging proposal sa amin nung lowest calculated bidder na nagbigay po sa COMELEC. Panghuli na lamang po, Chairman, kumusta naman po, any update doon po sa ating voters registration? Naku, patuloy pa rin po ang init ng ating mga kababayan sa pagtanggap ng ating registration. 2 million na po ang pumupunta sa mga registration sites natin, whether nagpapabago ng kanilang registration, nagpapatransfer ng registration, o nagre-revive ng kanilang registration. Mukha pong makukuha natin yung target na 3 million o baka mas hihigit pa. At sa susunod na Monday po or Tuesday, ang inyong pong lingkod ay pupunta sa Camp Darapanan at Camp Abubakar sa Maguindanao upang ipakita natin sa lahat. Kaya natin mapuntahan kahit sa mga lugar na dati-rati ay hindi nararating ng mga katulad po natin sibilyan. Huling mensahe na lamang po, paalala, apela sa ating mga botante, lalo na po pagdating sa pagpaparehistro. Naku, kung gusto niyo po ma-exercise ang inyong karapatan boboto, makapamili ng leader natin, at the same time, matuligtan natin yung mga ihahalal natin. Dapat po na, yung unang step and that is, magparehistro po tayong lahat. Hindi po ganun kahirap. Igagaranti po namin sa inyo, 10 minuto hanggang 15 minuto, marirehistro na po kayo. Sa pinabilis natin na proseso sa mga registration sites. Dadalhin po namin lahat ng sa inyo para lang po ang serbisyo ng COMELEC ng pamahalaan ay inyo pong nahahawakan at the same time, malapit po sa inyong puso. Chairman, hanggang kailan po ang registration? Ma'am Cheryl, hanggang September 30 po ang ating registration. Wala po ito extension. Baka po akalain ng mga kababayan natin, extend naman ng COMELEC. Wala po tayong pinaplano, binabalak na extension ng registration. Ipaalalahanan po natin ulit yung mga kapatid natin, saan-saan ba sila pwedeng magparehistro? Ako sa mga kapatid po natin, pagka po nasa abroad, kahit po inyong passport lang, meron po tayong satellite registration sa mga embahada natin, sa mga konsulada natin, yung mismo mga tauhan ng embahada, umiikot po sila. Ang COMELEC, sa mga malls, meron po tayo 171 participating malls sa buong bansa. So meron po tayong tinatawag na Registration Anywhere Program. Kahit kayo ay nasa Aklan, pero kayo ay taga Quezon City, pwede ka magparehistro sa Aklan at kami na magpo-forward ng registration mo sa Quezon City. Yan po ay meron din tayong satellite registration. Ibig sabihin, kung ikaw ay nasa barangay na yan, ginadala namin sa mismong barangay yung registration upang hindi na po sila pupunta pa sa mga opisina ng COMELEC. Marami pong salamat, COMELEC Chairman George Garcia. Hindi totoong may secret gentleman's agreement. Yan ang sagot ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga nagtanong at nabahala sa umano'y kasunduan niya sa China kaugnay sa West Philippine Sea. Magbabalita si Bril Montalvo. Ayaw kong mag-insulto. Inumpisahan mo eh. O tinawagan mo sana ako, di hindi ka makatanggap nito. Ikaw hindi ka nakatapos hanggang second year college ka lang. Yan ang maaanghang na sagot ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na horrified siya sa umano'y secret agreement ng Administrasyong Duterte. Kaugnay sa barko ng Pilipinas na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Una kasing sinabi ni dating presidential spokesperson Harry Roque na may gentleman's agreement si Duterte kay Xi para sa status quo sa Ayungin Shoal. Gaya ng hindi pagpapadala ng construction materials sa BRP Sierra Madre. Kung sabihin ni Marcos,
All of your past presidents were failures. You didn't do anything about Sierra Madre. Mr. President, I am challenging you to go to Alonan with the other ships and repair it. Paglilinaw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, may napag-usapan nga sila ni Xi na wala munang gagalawin ang Pilipinas at China sa pinag-aagawang teritoryo. Pero verbal lang daw ito at hindi rin nasundan. Kung may agreement man kami ni President Xi Jinping, walang secret agreement yan. We agree. Then after that, yung agreement namin, isasabi namin sa mga tao. Kasabay nito, nilinaw ni Duterte na hindi niya itinatago si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang bahay. Ano ba magkano ba binigyan ng 100? I'll make it 200,000 or 300 or even 500. Ibuhos ko na lang yung pera ko para maligaya kayo kung makita ninyo si Kibuloy sa bahay ko. May payo rin siya sa kaibigan. As a lawyer, I would say that you can go to court and fix your case and post a bail bond. That would be an option. But if you don't think that you will get a fair deal with this administration, huwag kang lumabas dyan sa Tamayong. Nandyan lang yan sa Tamayong. Malaki lang ang Tamayong. May standing warrant of arrest si Kibuloy para sa kasong sexual at child abuse at non-bailable case na qualified human trafficking. Sa tanong naman kung sa kanya mag-surrender si Kibuloy, hindi ko siya tatanggapin. Hindi ako masurity. Hindi na akong dadala ng warrant. kasabay niyan, binanatan din ni Digong si Special Assistant to the President Anton Lagdameo. Pasabog ng dating Pangulo ang mga lupain umano ng mga Lagdameo sa Davao del Norte. Yung lupa na yan ang nakuha ninyo sa penal colony hanggang ngayon. Nasa inyo pa rin yan. Hindi inyo yan, sa gobyerno yan. Dapat itapos at yung lupa na yan ibigay sa mga tao pagbaba mong sa Malacanang. I would choose yung saan lumuhod yung nanay ni Rizal, begging for the life of Rizal sa Spaniards. Doon kita hintayin. I'll make it symbolic for everybody. Para sa One Page, Bril Montalvo, News 5. Siniguro ni US President Joe Biden na ipagtatanggol ang Pilipinas at Japan sa anumang pag-atake. Kasabay niyan, ikinakasa na rin ng Amerika at Japan ang kaliwat ng investment sa Pilipinas, kabilang ang pagbuo ng isang economic corridor. Magbabalita si Shyla Francisco. Mananatiling matibay ang pangako ng US pagdating sa pagdepensa sa Pilipinas at Japan. Ito ang tiniyak ni US President Joe Biden sa katatapos lang na Trilateral Leaders Summit sa White House. Handa raw umaksyon ng Amerika sa gitna ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea dahil sa panghaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas. And I want to be clear, the United States defense commitments to Japan and to the Philippines are ironclad. They're ironclad. As I've said before, any attack on Philippine aircraft, vessels, or armed forces in the South China Sea would invoke our Mutual Defense Treaty. Ang Mutual Defense Treaty ay ang kasunduan ng Pilipinas at US na dedepensa ng isa't isa sakaling may umatake sa isa. Para naman sa Pilipinas, umpisa pa lang ito ng lumalalim nilang alyansa. This meeting can be just a beginning. Facing the complex challenges of our time requires concerted efforts on everyone's part, a dedication to a common purpose, and an unwavering commitment to the rules-based international order. Si Japanese Prime Minister Fumio Kishida naman, tiwalang malaki ang may tutulong ng alyansa para mapanatiling kapayapaan sa Indo-Pacific region.
Bukod naman sa maritime cooperation, sinabi ni Biden na kabilang sa tinalakay ang pagpapalalim ng ugnayan ng bansa sa teknolohiya at clean energy, partikular sa semiconductor supply chain at pagpapalawig ng telecommunication sa bansa. Inanunsyo din ito ang paglulunsad ng Economic Corridor sa Pilipinas na magbibigay ng dagdag investment sa Pilipinas sa larangan ng clean energy, ports, railroads at agrikultura. Makasaysayang maituturi ang Trilateral Summit sa pagitan ng US, Japan at Pilipinas dahil sa mga mabubuong kasunduan dito na magpapalakas ng relasyon ng mga bansa at magbibigay benepisyo sa mga residente nito. Pero kung gaano kabilis maisa sa katuparan ng mga kasunduan, yan ang ating aabangan. Bukas, April 12 sa Washington, D.C., aalis na si Pangulong Bongbong Marcos para bumalik sa Pilipinas. Para sa 1PH, Shaila Francisco, News 5. Hola mga kapatid, mamayang gabi na ang simula ng Idea First Film Festival at opening movie dyan, ang Your Mother's Son. Pero bago yan, syempre, makakasama muna natin dito sa studio ang ilan sa stars na sina Miss Sue Prado at Elora Españo. Thank you so much, Sue and Elora. Hola. Alam mo, sobrang excited. Hola! O, diba? Uy, wait lang. First of all, congratulations. Dahil nasa Gumburza din po sila at #1 ngayon sa Netflix. Woohoo! At isa na naman makabuluhang film fest ang magbubukas ngayon. First ever ang Idea First ni Mr. Percy Intalan and Direk June Lana with your film. Yes, Your Mother's Son. Oo, Your Mother's Son. Yes, kami ang opening film. Actually, tonight na yun. Tonight. For the Enlightened Film Festival 10th anniversary offering ng The Idea First Company. Oo. And syempre, suki na kayo ng mga film fest, di ba? Pero para sa inyo, na matagal na rin nakakatrabaho sina Direk June at Sir Percy, bakit sobrang halaga na talagang bumuo ng ganitong klaseng mga film festival? Okay. Unang-una, gumawa ng mga pelikula na magpapakita yung aming bang stand. O pagtingin sa lipunan, mga bagay na nakaka-apekto sa akin, sa amin, sa atin, sa kabuuan. So, importante yun kasi isang napaka-powerful tool ng cinema when used responsibly, when utilized responsibly. And with this film, what do you talk about? So, yung pelikula namin, Your Mother's Son, it tackles a different face of the society. Kasi, di ba, sa society natin ngayon, parang masyado na tayong engulf sa sarili nating mundo. So, ito, parang yung milyon niya kasi malayong lugar. Okay. Parang probinsya. So, parang untouched sila ng modern day, whatever. Pero, ano pa rin siya, parang, in a way, kahit akala nila hindi sila naapektuhan ng lipunan na nakikita natin ngayon, naapektuhan pa rin sila in some shape or form. That's nice. At congratulations. Ito yung napiling opening mamaya. It's a big deal because you're gonna be also with today's younger actors, no? Si Kiko, Kokoy, and of course si Miggy Jimenez. Ayan. And with this, syempre, pinag-uusapan natin actually off-cam ganyan, nag-uusap na kami tungkol dun sa mga, bilang suki sila ng mga International Film Fest din. Pag-usapan natin ngayon, you're going local, Sue. Gagawa ka ng pelikula sa Davao naman. Yes. Sa Davao, I'll be working with regional filmmakers. Most of the cast members are actually from Southern Philippines. Kaya masaya din. Kasi even the language. Mindanaoan. Bisaya, ganyan. Tapos, kailangan ko rin matuto ng konting Bisaya because the character requires of it. And then, yun, importante kasi yun na may engagement din sa, yung hindi lang sa cinema, kung hindi sa iba't ibang art forms. Yung iba't ibang yung regional natin, yung regional talents din natin. Totoo. So yung pala yung trend natin ngayon, di ba? Hindi lang pa-international, kailangan grassroots din tayo at magkapit-bahay din tayo. Totoo. Very important yun kasi syempre, importante na paano ba natin makikilala ang sarili natin bilang Pilipino, bilang isang nation, di ba? Kung sala tayo sa kaalaman natin, sa sarili nating bayan, sarili nating bahay, sa ang dami nating, ang galing natin mag-English. Ang dami nating alam sa iba. Kulang pagkakilala natin sa sarili natin. Sa true, di ba? Tsaka I'm sure marami kang matututunan na yung mga style nila in directing. Oh yeah, definitely. Diba? Way of life. Nakakatuwa. Pero balikan lang natin itong film festival later. Pwede pa bang sumunod yung mga viewers, yung mga cinema fans? Saan ito mangyayari? For sure. Yan. So sa Gateway po yan,
namin. So, Gateway, Cinema 11 kami mamaya. So, kung makikita ninyo. Pero, ang film festival ay from April 12 to April 14. And marami pong mapapanood dyan. May 10 pelikula na i-offer ang Idea First Company. And of course, congratulations ulit, Sue and Elora. Thank you so much. Ayan mga kapatid, mamaya may round 2 pa kasi tayo, di ba? Huling 4 na linggo na lang ng hit kapatid serye na Can't Buy Me Love. At syempre, nakakwentuhan natin ang cast tungkol dyan, kaya abangan niyo po yan. Nagpasalamat ang Olympic gold medalist na si Heidelin Diaz sa mga sumuporta sa kanya kahit bigo siyang makapasok sa ika-5 niyang sanang Olympics. Sa isang post, sinabi niyang tanggap niya ang nangyari. Hindi raw siya hihinto sa pagiging inspirasyon lalo na sa mga bata. Sa ngayon, tututok muna daw si Heidelin sa pag-aaral ng bagong skills gaya ng pagluluto at baking. Round 2 na po tayo ng showbiz. Huling 4 na linggo na lang ng Can't Buy Me Love at ang mga bida ng show nasisenti na. Oh my gosh, tingnan natin itong report na ito. Mula sa lead stars at iba pang cast, tiri-eyed lahat sa finale press ko ng hit kapatid serye na Can't Buy Me Love. Ang star na si Donnie Pangilinan, labis ang pasasalamat sa kanyang mamang sa serye na si Nova Villa. Sobrang hirap ng eksena. Kitang-kita na nahirapan na siya. Game pa rin. Kahit overtime na, siya ang unang magsasabi ng, game, gawin po natin direct. Ano pong pwedeng gawin? Kaya, Tita Nova, maraming salamat po. Ang kanyang ka-love team naman na si Bel Mariano, na-attach na raw sa karakter na si Ling. Kahit nga raw off-cam, napapaisip siya sa kwento. As in, araw-araw ko rin question sa sarili ko, sino ba pumatay sa nanay ni Caroline? So, yun. So, ang dami talaga. The story itself, talagang while reading the script. Trending na online ang finale teaser ng Can't Buy Me Love na ang ilang eksena, tampok pa ang Batanes. Ang isa pang tanong ngayon ay kung may spin-off project naman ba ang isa pang accidental love team at always trending na sina Anthony Jennings at Maris Racal o Snow Ring. Gusto ko pa rin naman maging si Irene. Ako din, parang okay pa ako kay Snow. Yun nga yung mas maganda dun eh. Abangan nyo yung mga pwede pa namin gawin. Proud naman ang dalawa na kahit may kanya-kanya silang off-screen relationships, matindi pa rin ang following ng kanilang Snow Ring tandem. Dream ko talaga yon. And then, dumating to. Tapos, may girlfriend din siya. And then, like, nag-work lang kami. And then, it worked. And then, sinuportahan ng mga tao. So, sobra kaming nagugulat. And I hope na ma-start ulit yung dati. Diba, dati naman, nagkaka-love team kahit hindi sila. Mapapanood ang last 4 weeks ng Can't Buy Me Love, weeknights sa TV5. Sticking to the classics, wala raw pressure sa iconic OPM band na Neo Colors ang mga young artists ngayon. Dahil sa kabila ng madaming bagong music, sold out agad ang concert bukas ng banda sa Music Museum. Sinama pa nilang ilang pang OG OPM icons gaya na Glock 9, Jinky Vidal, Ice Sigera at Noel Cabangon. Puro OPM, ang ating magagandang musika na nag-hit sa past decades. Yes. Diba? Dahil, yun na nga dahil sa may variety tayo ng mga guest performers, makakatugtog tayo ngayon ng wide variety of music genre. Kaya masaya-masaya tayo, full of music. Sa kabila ng hits at accolades ng Neo Colors, mataas naman daw ang respeto nila sa mga batang artist ngayon na mas madali na raw sumikat sa tulong ng teknolohiya. Yung mga artists natin, mga young ones na hindi naman sila nakasign up with the labels, all that they have to do is post yung mga kanta nila online, mga platforms na yan. Kaya yun na nga, madali kayong makabuo ng i-audience mo. Alright, happy Friday! Yan ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl.
Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Saluhan niyo po kami ulit sa Lunes dito sa Balitang Magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosin. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.